Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, "O you believe, fear God as He deserved to be feared, and not die except in the state of submission, in the state of those who are submitting to God." And what is the meaning to say here that to fear God? It means sabihin ito, yung mga pananampalataya, takot kayo sa Diyos, na dapat siya talaga ng dapat tayo takot, na tao na takot sa Kanya. At wag na kayo na mamatay na yung sa condition, yung sa situation na yung katulad ng mga tao nang sumunod sa utos ng Diyos. So hanggang sana tayo namatay, dapat sumunod tayo sa utos ng tagapaglikha. Yan nagsabihin ng takot. Na anong takot yan? Kung takot tayo sa Diyos, dapat sumunod tayo sa utos niya. Ilahat ng utos niya. Kung ayaw tayo ng sumunod sa utos ng Diyos, ano ibig sabihin? Hindi na tayo takot sa Kanya. So yan ang sabihin ng takot sa Diyos, na sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. At kung hindi tayo sumunod na mga utos ng Diyos, ano ibig sabihin ito? Hindi tayo takot sa Diyos. At kung hindi tayo takot sa Diyos, pwede siya kurosa sa atin. Pwede na siya na magdala sa atin na yung kurosa. At kung takot tayo sa Diyos at sumunod tayo sa utos niya, hindi dapat siya hindi na siya magkurosa sa atin. Meron siguro may subok, hindi ang tunay na kurosa. Yung tunay na kurosa sa kabilang buhay. Meron din dito sa mundo may kurosa. Katulad, tingnan natin sa harap natin na kita natin may parosa ng Diyos sa Cebu. Susunod may parosa ng Diyos sa Mindanao. Ngayon, baka susunod Luzon tayo. Dapat maghingi tayo ng patawarin ng Diyos. At hindi gagawin na yung bagay na ayaw niya. At lagi tayo na sumunod sa utos ng Diyos. Kahit sa Quran, kahit sa Biblia, meron yung utos, marami ng mga utos ng Diyos pare-parehos. Katulad yung pinakaunang utos sa Quran, huwag na kayo sambahin maliban sa isang Diyos, Allah. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, siyang nag-Allah na isa. Isa lang Diyos. Ganon din sa Biblia, sa 10 Commandments, 10 utos. Ano yung unang utos? Huwag na kayo sambahin maliban sa akin. Ang sabi ni Jesus Christ, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Hear O Israel, Lord our God is only one Lord. Pakinggan o Israel, Diyos natin Panginoon, isa lang Panginoon. Panginoon natin, Diyos natin Panginoon, isa lang Panginoon. Maliwanag ito, isa lang Diyos. Hindi pwede sabihin, Ama, Anak, Espiritu, dahil ito maging tatlo na. Dapat isa lang, tagapaglikha. Hindi si Ama. Hindi pwede si Diyos na Ama. Dahil yung Ama, tao. Si Ama, yan ng atributo ng mga hayop din. Katulad aso, dog, asawa niya, bitch, anak nila, papi. So hindi pwede sabihin si Diyos Ama. May respeto si Diyos, dapat siyang tagapaglikha. Hindi siya Ama kahit sino man. Kaya galit si Diyos kung tawag sa kanya Ama. Gusto niya tawagin sa kanya mataas ng pangalan. Ano mataas ng pangalan? Allah, ang dakila, ang banal, ang hari, ang tagapaglikha, ang bibigyan ng kamatayan, ang bibigyan ng buhay, ang lakas, omnipotent, omniscient, yung knowledge niya unlimited, kaalaman niya unlimited. Gusto niya pangalan na yung mataas. So hindi siya Ama at wala siyang anak. Si Jesus Christ hindi anak ni Diyos, propeta, anak ni Maria, likha ng Diyos galing kay Maria, wala siyang tatay katulad si Adam, walang tatay, walang nanay. Paliwanag ko ito. Si Espiritu hindi rin Diyos. Espiritu isang likha pa rin ng Diyos. Pangalan niya Holy Spirito. Siya isang anghel, pangalan niya Gabriel, likha ng Diyos sa paliwanag. Siya papunta kay Maria, katawan tao, dala siya ng utos ng Diyos, mangyari buntis siya kahit wala pa siya asawa. So, walang anak, walang espiritu, at si Diyos hindi siya Ama, siyang Allah, siyang tagapaglikha. Unang utos. Kung hindi sumunod to, mag-antay na lang sa purusan ng Diyos. Dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito sa mundo,
na may katulad yung lindol, baha, typhoon, sa kabilang buhay na sa impyerno na walang hanggang, kahit ilang milyon taon, hindi ka labas ka sa Paris, sa impyerno, lagi doon sa impyerno. Dahil yan ng kasalanan, hindi patawad ng Diyos kahit kailan. Kahit na kailan na yung hindi patawad ng Diyos na yung kasalanan na ito ng samba sa Diyos-Diyusan. Samba maliban sa isang Diyos, hindi na patawad niya. Doon na papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Ilang billion years hindi ka nalabas doon sa impyerno dahil ito pinakang dakilan ng kasalanan. Sa Quran, bawal yung samba sa rebulto. Ganun din sa Biblia, bawal samba sa rebulto. Maliwanag to. Huwag na kayo samba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag na kayo samba sa mga rebulto. Nangyari doon sa Luzon, Visaya, Mindanao, samba sa rebulto. Benta ng rebulto sa labas ng simbahan. Kupunta sa simbahan sa labas na benta ng rebulto. 500 pesos, 200 pesos, 1,000, 2,000. Kung gusto mo malaking Diyos na yung rebulto, 10,000 siguro. Tapos may damit pa. May damit, may embroidery, brocade. Maganda klaseng damit, lagi nila. Astaghfirullah. Subhanallah. Sabi ng Diyos, bawal samba sa mga Diyos-Diyusan. Bawal gawa ng imahin. Bawal gawa ng rebulto. Yan ang sunod ng mga tao na yun. Yan ang turo ng mga pari na yang gawa, samba sa rebulto. Bawal nang lagay ng rebulto sa simbahan. Sa simbahan dapat samba sa Diyos, diretso. Kung pasok sa simbahan, anong dun sa harap? Yung mga rebulto. Subhanallah. Samba sa harap ng rebulto, galit si Diyos. Yan ang pinakang galit ng Diyos na kung samba sa rebulto. Dapat takot sa Diyos. Huwag na samba sa rebulto. Kung tunay na simbahan, walang dapat samba, walang rebulto. Samba sa Diyos, yung tagapaglikha. Diretso. Kaya yung sa Biblia, may history ng Abraham, si Prophet Abraham. Lolo ni Jesus, lolo ni Prophet Muhammad din, si Abraham. Lolo ni lahat ng marami propeta, Moses, David, Solomon, lahat yung lolo niya si Prophet Abraham. Anong history ni Prophet Abraham? Meron yung mga tao na panahon niya na meron ng simbahan, maraming rebulto. Ano ginawa ni Abraham? Durog niya lahat ng rebulto. Dinunog niya. Bakit ni mga Kristiyano samba sa rebulto? Kung basa ninyo sa Biblia, bawal samba sa rebulto. Galit talaga si Diyos. Saan yung unang parusa? Doon sa Cebu. Ano ang Cebu? Yung dala ng Spanish, yung mga Kastila, na rebulto na Santo Niño. Santo Niño yung dala nila, rebulto. Bago pa ng Spanish, walang rebulto sa Pilipinas na lupa ito. Pangalan yun, Maharlika. Walang kahit isang rebulto. Yan ang dala ng mga Kastila. Mga yung infiltrators, conquistadors. Yung mga samang tao galing sa Spain, nadala nila ng Santo Niño doon sa Cebu. Ilang taon na yun yung Cebu? Na yung may simbahan doon, may malaki simbahan na sira din sa lindol. Dahil galing si Diyos na kung samba sa rebulto. So Santo Niño galing sa Kastila, yung Spanish. Hanggang ngayon, bata pa rin, hindi na lumaki. Lahat ng yung tao lumaki, matanda, patay na. Yung si Santo Niño, doon pa rin, maliit pa rin, bata pa rin. Hindi yan tama sa, kung tunay na kayo nang sumunod kay Jesus Christ, huwag na samba sa rebulto. Malaki ng kasalanan ng tao. Tapos, dapat takot kayo sa Diyos at galit si Diyos na yung mga tao na samba sa rebulto. Dapat samba kayo Diyos, yung tagapaglikha. Infinite God. Unlimited God. Hindi siya parang tao, hindi siya parang lupa, langit. Kahit ano man kita mo, hindi katulad ng Diyos. Dahil si Diyos unlimited. Walang umpisa, walang tapusan. Kahit yung universe, 93 billion years yung size ng universe, may limitation pa rin ng universe. Si Diyos walang limitation. Unlimited siya. Hindi pwede si Diyos na espiritu. Hindi pwede Diyos may katawan. Hindi pwede Diyos parang tao. Hindi pwede Diyos parang araw, parang buwan, parang lupa, parang langit. Wala ang katulad. Walang katulad si Diyos. Malaking kasalanan. Marami din kasalanan na yung mga papatay na mga bata na abortion. Kahit dun sa labas ng Catholic Church, benta ng gamot para sa paglaglag. Yan ng isang
malaking kasalanan ng papatay ng isang bata na walang kasalanan. Tinatawag ito abortion. Bawal sa Pilipinas. Sa batas ng Pilipinas, bawal ng abortion. Bawal magnanakaw. Bawal corruption. Bawal sinungaling. Bawal loko sa tao. Kung hindi tayo nang gawa ng ano binawal ng Diyos at tayo na sumunod na utos ng Diyos, masaya si Diyos, hindi siya galit. Kung hindi tayo na sumunod na utos ng Diyos at hindi tayo na binawal, ano binawal ng Diyos, galit si Diyos. At hindi lagi siya nang maparusa. Mag-andayin siya, magbigay siya ng oras para magbago tayo. Wala tayo bago, may dumating na parusa. Baka mamaya gabi, may lindol na tayo. Baka bukas na umaga, may lindol na tayo dito sa Manila, sa Luzon. Dapat hingi na lang patawarin kay Diyos. Allah forgive us. Allah forgive us. Para protect tayo sa parusa niya. So yan ang pinaka-importante message ko na yun yung sa gabi na ito ng topic na ito, lecture yan, takot sa Allah. Takot sa Diyos. Yan ang importante. Halimbawa, meron yung isang propeta, si Jonah. Sa Biblia yung pangalan Jonah. Sa Quran, Yunus, Prophet Yunus. Sabi ng Diyos, yung doon sa lugar niya na mag-guide ng tao, mag-guide ka ng tao doon. Na ilang taon siya na mag-preach siya doon, ayaw nila sumunod sa kanya. Hanggang si Prophet Jonah, yung si Prophet Yunus, iwan niya doon siya tao. Punta siya sa ibang lugar para magturo siya doon. Ba't hindi nang utos ng Diyos na yun napapunta siya sa ibang lugar? Sabi ni Prophet Jonah, matigaw sulo ninyo, hindi ako dito, papunta ako sa ibang lugar. Mayroon kayo na parusa ng Diyos. Okay. So pupunta siya sa ibang lugar, dumating siya sa dagat, tapos yung mga tao doon sa bangka, tapon kay Prophet Jonah sa dagat. Tapos isang isda na malaking yung whale, pasok siya doon sa tiyan ng whale. Hanggang doon siya sa 3 araw, 3 gabi. At maghingi siya ng patawarin kay Diyos na, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. There is no God except you. You are free from error. What was your command was right. It is my mistake. I go to the wrong way, to the different way. Inni kuntu minaz zalimin. That surely I am among those who are wrongdoers. Ako na yung kasama si mga tao na madaya. So yan ang parang isang klase ng hinging kay patawarin kay Diyos. So ano nangyari? Utos ng Diyos sa yung isda, lumabas siya. Tapos tapos na yung parusa niya. Tapos, ano nangyari sa tao niya? Kita nila may dumating na parusa sa langit. May dumating sa kanila. Tapos hingi sila na patawarin ng Diyos. Patawan ng Diyos, wala siyang parusa. Yung tao ng sobra 100,000 na yung tao doon, walang parusa. Na-reward ng yung Diyos na yung parusa. So yan, isa. Kita natin na kung dumating sa news na may typhoon bukas, manghingi tayo kay Diyos ng patawad. Para wala nang dumating yung typhoon. Lagi tayo ng takot sa Diyos at lagi tayo mag-sorry kay Diyos. At hingi tayo ng patawarin kay Diyos para kung patawad siya, na ibalik niya yung mga parusa. So that's what is the best thing we can do now? Ask sorry to Allah. Allah forgive us. God forgive us. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah forgive me, Allah forgive me, Allah forgive me. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Allah forgive us, Allah forgive us, Allah forgive us. Hingi tayo ng patawarin kay Diyos. Kung meron tayo na patawad galing kay Diyos, mag-protect tayo. Baka bukas mayroon lindol kasama tayo doon. So that's the message now. Not to disobey God, but to always obey and not to do what He forbidden. Always avoid what He make haram, what He forbidden, not to do this. May Allah guide us, may Allah forgive us.